Nakikita nyo ba yung lugar na ito mga kaibigan? Ayan. Napakatahimik, no? So, ang maririnig lang natin dito ngayon ay mga tinig ng palaka, may mga tinig din ng mga insekto dito sa aking paligid. At syempre mga tinig ng ibon. Pero itong lugar na ito mga kaibigan dati ay puro ito sagingan, no? Ilang barangay po na sagingan itong lugar na ito mga kaibigan. Mahilig ba kayo sa kwentong aswang? Makinig kayo, may kukwento na naman ako. Dati mga kaibigan, ang lugar po na ito ay wala talagang kabahay-bahay. Maski isa, wala. Meron naman pero dito tapos sa kabilang barangay may isa, dalawa, tatlo, ganyan. Ngayon yung lolo ko noon at saka yung anak na babae, pumupunta sila sa lugar, sa kubo nila sa farm. At wala pa silang masasakyan noon sa lugar na ito. So naglalakad sila papunta sa kanilang uma at gabi na umuwi. Ngayon, may nadadaanan silang isang barangay na ayon sa aking tiya, kasi karanasan ito ng tiyahin ko, side ng aking papa. May nanghaharang daw na isang aswang mga kaibigan. So yung lola ko hindi naman yun natatakot sa mga kwentong aswang, mga ganyan. Wala lang sa kanya. Magkasama silang tatlo nun. Yung tiyahin ko, si lola, at yung pinsan niya. Kasi magkatabi lang daw yung mga bahay, ay yung mga kubo nila doon sa farm nila. So habang naglalakad sila mga kaibigan, nabutan sila ng dilim sa daan. Puro saging yung nakapalibot sa makipot nila na daanan tulad nito. Ay, mabuti nga ito ngayon kasi puro na lang, lalahib. Pero dati daw mga kaibigan, puro sagingan yung madadaanan nila, as in sobrang tahimik. So hindi pa nila napapatunayan na mayroon daw nanghaharang doon sa isang barangay na madadaanan nila. At yun nga, noong makarating sila doon ng siguro mga alas 7 pasado ng gabi, meron daw talagang nakadapa sa lupa. So ngayon, hindi naman natatakot yung lola ko. Paglapit daw nila doon sa nakaharang, ay nakatuwad daw na matandang babae. Ngayon, binati ito ng aking lola. Magandang hapon sa iyo. Ayan, daan lang kami. Daan lang kami. Napakasama raw ng titig ng matanda. Kasi tinitigan daw si lola. Pero yung lola ko, hindi siya natakot. Kasi turo din daw ng ng lola nila na kapag ganyan daw, wag daw matakot. Bagkos, unahan mo ng sambit. Ayun, inunahan niya guys. Kaya masama raw ang titig ng matanda sa kanya. Sa takot ng tiyahin ko at ng pinsan niya, tumakbo daw sila. Iniwan nila si lola. Pero yung lola ko hindi talaga tumakbo. Tinitigan daw niya yung aswang. Pagtitig niya, umalis daw yung aswang, tumayo. Tapos, ayun, nagkasalubong na sila. Paglingon daw nila, siyempre rin na lumingon yung matanda. Kaya, nagkasalubong yung mga mata nila. Doon, iba na raw ang itsura ng yung kanina'y nakatuwad. Naging aswang na daw guys. Pero si lola hindi pa rin natakot. Yung tiyahin ko at pinsan niya, ayun, hindi na nakatiis. Kumaripas na sila ng takbo. Iniwan talaga nila si lola.
Yung lola ko naman po, kahit konti hindi talaga siya natakot sa halip ang ginawa niya. Ipinakita niya na hindi talaga siya natakot. Naglakad lang siya. Pero yung tiyahin ko at pinsan niya, wala na, iniwan na nila si lola. Akala nila kung ano nang mangyayari. Pero wala. Pagdating sa kubo nila, maya-maya dumating naman si lola. Ayun. Sinabi sa kanila na hindi dapat tumakbo, hindi dapat magpakita ng takot. Kasi kung magpakita ka ng takot sa mga aswang, mas lalo kang tatakutin ng mga yan. Ayon kay lola, nawala rin yung aswang bigla sa likod niya. Hindi niya alam kung saan ito sumuot, guys. Doon, dahil sa pangyayari na yun, napatunayan na meron talagang nanghaharang na aswang. Buti na lang daw 3 sila nun. Kasi kung 2 lang sila or mag-isa, siguro mangdudumog talaga ang aswang na yun. Mabuti na lang at hindi naman sila inano ng aswang na yun. At yun nga, dahil sa nangyari, mabilis kumalat yung chismis, mga kaibigan. Kumpirmado, may nanghaharang o nambabagat na aswang. Yung aswang po na iyon ay bagong lipat lang sa lugar. Nakatira ito sa isang maliit na kubo sa tabi ng yung irrigation po. Simula nun nag-iingat na ang mga tao. Yung lola ko kasi dati, mga kaibigan, hindi naman yun natatakot kasi nga may namana na kaalaman, namana nila sa mga magulang nila. Yung mga abilidad na kung tawagin po ay hurim. Yung mga hurim-hurim daw, ewan ko kung anong tawag niyan sa iba. Basta sa amin po, ang tawag niyan, hurim. Kaya hindi siya natakot sa aswang. Nang dahil doon, mga kaibigan, napatunayan nila tiya. Totoo yung mga chismis na mayroon talagang aswang na nanghaharang sa parte ng barangay na yun. Barangay na wala ka talaga masyadong makikitang mga bahay. Kasi nung mga panahon na iyon, dekada 80 pa siguro, 70, wala talagang makikita ng mga kabahayan o kahit kubo man lang na dikit-dikit sa bahaging ito. Puro sagingan ang makikita mo. At doon nagsimula yung bali-balita noon na mayroon talagang gumagalang aswang at nangaharang pa. Kaya nag-iingat yung mga tao noon, mga kaibigan. Lalo na ang mga bata, mga anak, yung mga maliliit pa. Kasi nandudumog daw yung aswang. So yun lamang po ang aking kwento para sa hapon na ito, mga kaibigan. Magandang hapon sa inyo. Ito po yung kapaligiran. Tahimik. Walang ingay, malayo sa polusyon. Pero mag-iingat po tayo dahil may mga aswang.